At ngayon po ay darako tayo sa ating, ay, nasa akin yung ano. Nasa akin. Okay, nasa akin pala. Okay, yan po yung topic natin, God of the City. Mag-pray po lang muna tayo. Lord, marami pong salamat. Ito po yung unang linggo ng buwan ng Abril, Panginoon. Kami po yung nasa panibagong serye ng God of the City, Lord. Tulungan mo kami, Panginoon, ang mga mag-speak sa buwan ng Abril. At ngayon po, Lord, ako po ngayong unang linggo. Lord, help me na yung bawat mensahe na nais mong maparating sa aming lahat, tungkol po, Lord, sa aming bansa. Ikaw nawa po yung Diyos na dakila na gagamitin mo ko, Lord, na daluyan lamang po, Panginoon, upang yung mensaheng ito, Lord, makatulong sa aming pananampalataya, sa pang-araw-araw na buhay, lalo na, Lord, gayon din sa aming bansa, Panginoon. Salamat po, Diyos, sa pangalan ng Panginoong Kristo. Amen. Amen. Ngayon po ay, yan po yung topic natin, God of the City. Ang pinakapag-uusapan po natin dyan, sa buong buwan ng Abril, maintindihan natin mga Christian, yung responsibilidad at tungkulin natin sa ating bansa. Amen. Siyempre, lalo ang mga kabataan, di ba? Ang mga kabataan, pag-asa ba kayo ng bayan? Parang ang mga kabataan ngayon. Meron naman, marami naman po ba? Kaya dapat meron din yung pakialam pagdating sa bansa natin. Huwag lang puro mga celebrities, puro pansarili lang. Dahil kapag umunlad ang bansa, uunlad din po tayo. Amen. Kaya dito, di lang tayo dapat focus sa ating mga spiritual buhay. Narito rin tayo sa bansa dahil maapektuhan tayo kapag hindi tayo nakikialam sa ating bansa. Dahil nandito tayo sa bansang ito. 'Di ba? Ano man yung mangyayari sa bansa natin, magkagulo, problema tayo. 'Di ba? O maging maunlad naman, apektado rin po tayo. Amen. Kaya dapat meron tayong mga ginagawa. Ang sabi nga po ng awit 33 verse 12, mapalad ang bansa na ang Diyos ay ang Panginoon. Makatulad ng awit kanina yan at yung sinabi rin kanina ni Jordan. At mapalad ang mga taong pinili niya na maging kanya. Amen. Kayo ba'y pinili ng Panginoon? Amen. Mapalad po tayo. Dahil sabi nga ni Ate Joy kanina, sa dami-dami ng tao sa Baseco o sa buong mundo, pinili ka ng Panginoon. Dahil hindi lahat ay pinili. Amen. At dito makita natin, yung bansa raw na ang Diyos ay Panginoon ay nakamapalad. Nakita nyo ang ginagamit na term niya sa Bible, hindi maswerte. Kasi mapalad. Iba kasi yung maswerte sa mapalad eh. Yung maswerte parang chance eh. Ito mapalad, blessing, biyaya from Panginoon, sa ating Panginoon. Amen. Kaya ito mapalad, yung mga tao, yung bansa na merong Diyos. Alam naman natin ang Pilipinas, I believe na kahit na ang bansa natin, nakita nyo, unti-unti umuunlad naman yan. Pero sa totoo lang, dapat matagal na tayong maunlad. Marami lang corrupt na mga, ng mga government official natin eh. Nakita ko na kaya, kasi nakita ko madalas ako nanonood ng mga documentary. Ang gaganda na ng mga lugar ng nasa mga lugar, sa mga probinsya, sa Mindanao, ang gaganda na ng mga kalye. Diba, napapagawa na. Lalo na kung lahat ng buwis natin ay nagagamit talaga. Talagang makikinabang. Nakita nyo sa ibang bansa, sa Amerika, kahit yung mga pulubi ron, mayroong mga credit, may mga card eh, di ba? Social yung mga ron eh. Di ba? Social yung mga pulubi ron, may mga card. Di ba? May mga benepisyo rin sila. Amen. Kaya pumunta na kayo sa Amerika, kahit pulubi meron. Amen. Yan po yung natin. Pero bago tayo dumako dyan, may paririnig lang po akong kanta sa inyo na ito ay matagal ng kanta na may kaugnayan sa ating bansa. Amen. Sige, Ate Marjorie, mo muna yung natin. Pakinggan natin. Maganda kasi yung lyrics ng kantang ito. Yung mga matatanda ng Kristiyano, kabisado na nila to, alam nila to. Ayan. Hindi pala matatanda, matatagal ng Kristiyano. Ayan, para magandang pakinggan. Ayan. Sige. Ganda, no? Ay, wala pa, walang sound sa. Ayan. Tignan niyo po yung lyrics. Maganda yung lyrics niya.
Okay na, ate. Nakita niyo yung pinaka-lyrics ng kanta, no? Kasi minsan, di ba, natawa si parang tinamaan si Rolly, no? Nasabi na puro sisi lang tayo sa gobyerno. Ang tanong, may ginagawa ba tayo? Di ba? Kasi, pag ibig sabihin ng buhay Kristiyano, di hallelujah lang, madalas kasi tayong mga Christian, di na tayo, parang wala na tayong pakialam sa pamahalaan, sa gobyerno, sa ating bansa. Parang masyadong, maganda naman yung masyado tayong spiritual. Kaya lang sabi ko sa inyo, nandito tayo sa bansang ito. Kaya dapat meron tayong mga ginagawa rin pagdating dito sa ating bansa. Di ba? Kasi nakita natin, di ba, dapat bilang simbahan, meron, hindi tayo hindi tayo yung makikialam, pero yung dapat meron tayong ginagawang aksyon na aayon sa salita ng Diyos para sa pag-unlad ng ating bansa, para mabago yung ating bansa. Di ba? At hindi lang tayo, sabi nga, sa mga panalangin lang, dapat meron tayong mga aksyon. Kaya yan po yung pag-uusapan natin mamaya. At ito po yung pinakaano natin, no? Next. Ate Ayaw, Ayan. Ito yung pinakatalata natin sa buong series ng sa buong series ng April. Sabi rito, Jeremiah 29 verse 7, ngunit pagyamanin ninyo ang lungsod na pinagdalhan ko sa inyo, idalangin nyo sila kay Yahweh, sapagkat kayo rin ang makikinabang kung sila'y umunlad. Amen. Alam niyo po yung istorya pong ito, bibigyan natin ng yung konteksto ng Jeremiah 29. Kung makikita po yan, Jeremiah 29, nandyan yung Jeremiah 29 verse 11, yung paborito nating di ba, na yung mga plano ng Diyos ay sa atin ay para sa maganda. Ang istorya po kasi niyan, pinakakwenta niyan, yung bansang Israel po kasi alam na natin ay matigas ang ulo, reklamador, kaya sila po ay tinutuwid o pinarusahan ng Panginoon. Kaya ginawa ng Panginoon, ang sabi niya kay Propeta Jeremiah, sila po ay aalipinin ng bansang Babylonia. Yung Babylonia po, yan po yung sa ngayon, yan po yung Iraq. Basahin na po natin yung talata. Ang sabi sa 4, ito ang sinabi ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat, ang Diyos ng Israel. Sa lahat ng taga-Jerusalem na dinalang biyag sa Babylonia, magtayo kayo ng mga bahay diyan, at diyan na kayo tumira, magtanim kayo at inyong kanin ang bunga nyon. Ba? Yan po kasi yung ng Panginoon Kasi merong isang propeta diyan, merong ibang mga propeta na sila naniniwala na sila'y mabibihag. Pero yan ang plano ng ating Panginoon. Kaya sabi niya diyan kay Jeremiah, doon sa mga taga-Jerusalem, sa pagdanirahan kayo diyan, sabi diyan, magtayo kayo ng mga bahay at diyan na kayo, magtanim kayo ng inyong kanin, at inyong kanin ang bunga. Sabi pa sa 6, mag-asawa kayo upang magkaanak, bayaan nyo mag-asawa ang inyong mga anak nang sila'y magkaanak din. Magpakarami kayo at huwag nyo hayaang kayo'y umunti. Ngunit pagyamanin nyo ang lungsod na pinagdalhan ko sa inyo, idalangin nyo sila kay Yahweh sapagkat kayo rin ang makakinabang kung sila'y uunlad. Dito makikita rin mga kapatid, tignan nyo po, di ba? Nandun sila sa isang bansa na hindi nila tunay na bansa. Pero ang sabi ng Diyos sa kanila, di ba? Doon sa pinagdalhan, idalangin nyo sila. Kasi kung uunlad daw sila, yung bansang yun, uunlad din sila. Kung i-apply mo sa atin ngayon, kung ginagawa din natin to sa ating bansa, di ba? Pag umunlad ang bansa, pag pinapanalangin natin, kasama tayo doon sa uunlad doon. Siguro medyo may nagre-react na iba sa dyan. Naku, mga corrupt naman yung pastor, matagal na tayo dapat umunlad Mamaya po tatalakahin natin yan. Di ba? Pero yan yung Sabi kaya tayo dapat meron tayong ginagawa para sa ating bansa. Hindi lang tayo puro mga spiritual na bagay o kaya yung personal natin, mga pangarap natin sa buhay. Kasi yung mga gusto rin natin, naka-ankla rin yun doon sa gobyerno natin Diba? Nagninegosyo tayo, kinakailangan meron kang anin sa gobyerno. Diba? Mag-aaral tayo, meron din connection sa gobyerno. Kaya kailangan talaga natin po yan. Amen? Kaya alam niyo rito, at sabi rito, ito naman kasi sa 8, yan. Ito naman, ito yung isang propeta na nag-prophesize na hindi raw sila papaalipin doon, hindi sila Kaya hindi ito yung plano ng Diyos talaga Kaya itong mga taong ito, sila hindi makakatanggap ng Jeremiah 29. Sabi diyan, huwag kayong magpalinlang sa inyong mga propeta at mga manghula, huwag kayong basta-basta maniwala sa kanilang mga panaginip. Tandaan nyo, kasinungalingan na sinasabi nila sa inyo, sila hindi ko sinugo ang sabi ni Yahweh. Sabi kasi ng ibang propeta na hindi sila aalipinin ng Babylonia.
Hindi sila alipinin, hindi sila papaalipin. Pero ang Diyos, ang gusto ng Diyos, ganun eh. Hindi natin alam kung bakit gusto ng Diyos yung ganung bagay. Di ba? At kaya nga rito makita natin, after 70 years, yun yung propesya niya na ito yung gagawin niya sa bansang yon. Doon pumasok yung Jeremiah 29:11. Di ba? Alam naman natin, halos lahat ginagamit ito eh. Na merong maganda, di ba? Basahin natin. Sapagkat batid kong lubos ang mga plano ko para sa inyo. Sino ba kinakausap dyan? Yung mga Israelita kinakausap dyan. Di ba? Hindi yung lahat ng mga tao. Sabi dyan, mga planong hindi nyo ikasasama, kundi para sa inyong ikabubuti. Sabi dyan, mga planong magdudulot sa inyong kinabukasan, punong-puno ng pag-asa. After 70 years ng kanilang captivity, na nando sila doon sa Babylonia, gagawin ng Diyos ito yung pangako niya ito. Basta dyan lang kayo sa bayang yan. Di ba? Dyan lang kayo. Huwag kayong alis na talagang ipapaalipin po kayo dyan. Amen. Pero nakita natin, itong planong ito, pwede rin mag-apply sa ating buhay. Lalo tayo, di ba? Kinikilala natin tayo ay mga spiritual Jews. At alam natin, we are applicable sa ating mga manampalataya. At yung tunay na Diyos na kinikilala natin. Amen. Kaya makikita natin, I believe na para rito sa talatang ito, para sa atin din, na tumatawag sa ating Panginoon. Amen. Kaya dito nga, doon sabi diyan, kaya sabi niya, pagyamanin niyo yung lungsod na yan. Diba? Kaya makita natin, kapag gagawin din natin sa bansa natin yon, ba, idalangin niyo sila kay Yahweh, sapagkat kayo rin ang makikinabang kung sila umunlad. Kaya nakita niyo po tayo sa prayer item natin, diba, yung mga dumadalo ng prayer meeting, meron tayong prayer lagi para sa bansa. Hindi lang para sa church natin, hindi lang sa personal. Meron tayo para sa mga bansa natin. Kasi kailangan natin yun, nandito tayo sa bansang ito. Kaya wag nating isipin na wala tayong pakialam pagdating doon sa mga bagay dito sa ating bansa. Bagamat separate ang church at the state, pero sa ibang bagay, paano ba tayo makikialam? Mamaya, yun po yung tatalakayin natin, yung mga bagay na yan. Amen? Sabi nga po dito, ito po yung ano natin, no? Ito po yung mga tatalakayin natin. Ngayong araw na ito, dual citizenship. Amen. Sino may dual citizenship dito? Amen. Pangalawa, salt and light for this nation. Pangatlo, moral guidance for the nation. At pang-apat, biblical voting guidelines. Sa pang-apat natin, malapit kasi ang eleksyon, magkakaroon tayo ng biblical voting guidelines. Amen. Pero hindi po tayo katulad ng isang relihiyon na pag sinabi ni pastor, to lahat boto natin. Hindi po. Gabay lang tayo. Bahala kayo, malaya kayo, piliin kung sinong gusto nyo iboto. Amen? Hindi po tayo nangangampanya kung sino iboboto natin. Ganun po yung atin. Meron po tayong kalayaan. Amen? Next! Yan. Pag sinabing dual citizenship for two countries concurrently, ibig sabihin, ang pagiging mamamayan ng may dalawang bansa ng sabay. Kasi pwede sa bansa natin yan, may batas na ganyan, pwede tayong dual citizenship eh. Diba? Halimbawa, sa Tatay Jess, Pilipino, tapos gusto niya maging Amerikano, di ba? Pwede rin siya kumuha ng pwedeng sabayon. Kami nung nag-tutor kami, meron kami mga Chinese, puro mga karamihan doon, dual citizenship. Merong Filipino name sila, meron silang Chinese name. Meron din silang birthday doon sa Filipino, meron din doon sa Chinese. Kung kailan di ba? Kaya nakita nyo, ibang mga mukhang Chinese, ang apelido nun, De Los Santos, di ba? Baka mga Filipino name. Kasi pinapipili sila ron kung anong apelido gusto nila. Kaya mga dual citizenship yun. Pero tayo, yung pag-uusapan natin, yung topic natin, dual citizenship, hindi siya yung talagang literal na dual citizenship. Amen. Pa natin yung citizenship natin sa langit at dito sa lupa. Amen. Next. Ito natin. Ayun. Tanong ko pala, naniniwala ba kayo na tayo po ay mamamayan ng langit? Amen. Kaya makita natin, dalawa rin po yung citizenship natin. Citizens of heaven at saka yung citizen tayo ng bansang Pilipinas. Sabi ng Philippians, subalit sa kabilang dako tayo ay mayan ng langit. Di ba? Mula roon, hinihintay natin may pananabik ang Panginoong Jesucristo na ating tagapagligtas. Kita nyo, kaya ang Panginoon, kaya ang Biblia, ang salita ng Panginoon, ayaw niya na mag-ipon ka ng kayamanan dito sa lupa. Kasi doon talaga yung tahanan natin eh. Pag sinabing mamamayan, di ba tayo, tignan nyo, mamamayan ng Pilipinas, nandito tayo. Pag mamamayan ng langit, doon sa langit yun. Di ba? Kaya ayaw ng Panginoon na masyado tayong kumapit sa mga material na bagay. Na para bang ayaw mo nang umalis dito sa mundo. Di ba? Para bang ayaw mo nang mamatay. Di ba? Kaya gusto niya kasi hindi ka naman dito eh. Hindi naman tayo dito, doon tayo sa langit kasi mamamayan tayo ng langit.
Kaya nga meron tayong, kaya meron tayo po na tinatawag na tayo na meron tayong dual citizenship. Amen? Next. Ayan. Ito na po yung pinakatalata po natin. Amen? Ang sabi rito, yung pinakatalata natin sa dual citizenship, umalis ang mga Pariseo at nag-usap-usap sila kung paano nila mauuli si Jesus. Ito po kasi, tinatrap nila si Jesus Christ kung nagbabayad ng buwis. Yan. Noon pa lang, meron na pong pagbabayad ng buwis. Sabi rito, kung paano nila mauuli si Jesus sa kanyang pananalita. Kaya pinapunta nila kay Jesus ang ilan sa kanilang mga alagad, kasama ng ilang tagasunod ni Herodes. Sinabi ng mga sugo, Guro, nalalaman namin kayo'y tapat at itinuturo nyo ng buong katotohanan ang ibig ng Diyos na gawin ng mga tao. Si Christ kasi tinatawag ng araw na guro. Siya po yung rabay. Diba? Tinatawag siyang guro nung panahon nun. Next, wala kayong itinatangi sapagkat patas ang pagtingin nyo sa tao. Ano po ang palagay ninyo? Naaayon ba sa kautusan na magbayad ng buwis sa emperador o hindi? Alam ni Jesus ang kanilang masamang layunin. Kaya't sinabi niya, kayong mga mapagkunwari, bakit binibitag niyo ako? Ipakita niyo sa akin ang isang salaping pambayad ng buwis. Next. At ipinakita nga nila ang isang salaping pilak. Diba, ginanin nga ni Christ sa harapan ng mga tao. Sabi niya, kaninong larawan at pangalan ang nakaukit dyan? Tanong ni Christ, ginanin niya sa mga tao. Ang sabi nila, sa emperador po. Kasi nandun sa pera yung emperador Sabi, tugon nila, kaya't sinabi sa kanila, kung gayon, ibigay niyo sa emperador ang para sa kanya at sa Diyos ang para sa Diyos. Nakita niyo yung dalawang citizen natin? Yung pagsunod natin sa batas ng bansa noon at yung pagsunod natin sa Diyos bilang mamamayan ng langit. Amen. Kaya meron tayong pakialam pagdating sa bansa natin. Meron tayong napag-iisip. Pagkailangan yung batas na hindi sabihin kung ano yung batas na ginagawa ng panahon ng emperador, susundin mo yun. At kung ano rin yung ginagawa mo, batas para sa yung dapat ganito po yung sa Diyos, gano'n ang patas mo rin dapat. Yun yung sinasabi ni Kristo, diyan po sa bahagay na yan. Amen? Kaya nga po yung pamagat natin dyan, lampas muna natin yan. Ayan. Pamagat po natin, ayan, dual citizenship. Ayan. Buti nga, nakakita ko ng picture na Kingdom of Heaven, tsaka yung passport, no? Kaya dito makita natin, dalawa po yung citizenship natin. Yung Kingdom of Heaven at yung dito po, yung citizenship natin bilang Pilipino. Pinakita ko na kanina, mamamayan tayo ng langit. Pero kung ayaw mo, nasa sayo rin yan. Gusto mo, mamamayan ka doon sa impyerno. Di ba? Doon ka. Di ba? Pero alam natin, mamamayan tayo ng langit. Pag sinabi nyo sa mga hindi nanampalataya, mga unchurched people, pagtatawanan kayo yan. Hindi nila alam yan. Kasi hindi sila nagbabasa ng Bible, hindi sila nakikinig. Ang sasabihin nila, kalokohan yung mga pinagsasabi nyo. Ang alam kong dual citizenship, pag Pilipino ka, at saka yun, dual citizenship. Diba? Ito, pamagat lang po kasi natin, na pinapakita natin na yung meron tayong tungkulin, pamagat ko lang po kasi yan, meron tayong tungkulin sa bansa natin at doon sa ating Diyos. Amen. Yung pagkiging pagkamamamayan po natin. Alam niyo po, sabi ko nga po rito, amen. Kaya sabi nga po rito, ang problema sa atin, di ba? Kaya dito, sabi ko nga, naniniwala, yung pagiging Pilipino natin, dapat maging po tayo, sino dito proud na siya ay Pilipino? Yung iba hindi, ano pong gusto niyong lahi? Amen? Alam niyo, dapat maging proud tayo sa pagiging Pilipino natin. Naniniwala ba kayo na itinakda ng Diyos na maging Pilipino ka? Naniniwala kayo na itinakda? Ang sabi po ng Matthew, Gawa 17:26, mula sa isang tao'y nilikha niya ang lahat ng lahi sa buong mundo. Itinagda niya sa simula pa ang kani-kanilang panahon at hangganan. Dito kaya makikita natin mga kapatid, itinakda ng Diyos na talagang maging Pilipino ka. Kaya dapat dito, tayo maging proud tayo, maging makabayan tayo bilang mga Pilipino. Di ba? Dapat ipinagtatanggol natin yung ating bansang Pilipinas. Ang problema sa atin, meron tayong mga kababayan, kinakalaban pa tayo yung mismong mga lahi natin, di ba? Masyadong makachina.
Sino po maka-Chinese dito? Di ba? Grabe, parang nakita naman yung liling ginagawa ng mga China doon sa mga ginagawa diyan sa West Philippine Sea. Di ba? Ang sabi kasi nila, sabi may narinig ako yan kasi yan hindi naman talaga sa atin yung West Philippine Sea. Kasi South China Sea yan eh. Kasi sa China raw. Hindi naman porket may nakalagay na China, sa China na kagad. Persian Gulf. Sa Persia ba yun? Sa Iran yun? Hindi. Maraming nagmamay-ari ron. Pero pangalan nun, Persian Gulf. Gulf of Mexico. Mexico. Sa Mexico ba yun? Hindi. Sa Amerika yun. Eh, yun yung pinagano kasi hindi sa atin yan. South China si pangalan niya, kaya sa China yan. Mali kayo. Hindi porket nakalagay pangalan doon South China Sea, sa China na kagad. Di ba? Kaya may mga meron talagang makaano kasi, alam naman natin nagtatanggol doon sa China, meron doon yung pinuno nila na maka-China rin kasi. Pero dapat ipagtanggol natin yung atin ba? Yung ating yung paging pagka-Pilipino na. Kasi dito tayo nilagay ng Panginoon eh. Di ba? Dito tayo nilagay sa kaya dapat maging proud tayo sa pagiging Pilipino natin. Amen? Yung nga po, palakpakan natin ang ating Panginoon. Amen? Ngayon po, ito po yung tatalakayin natin. Next slide. Ayan. Paano natin sabay na mapaglilingkuran at magagampanan ang ating tungkulin sa Diyos at bansa na naaayon sa salita ng Diyos bilang isang Christian o followers of Christ? Paano natin pagsabay o mababalanse na yung tungkulin natin sa Diyos at tungkulin natin bilang mamamayan ng langit at bilang mamamayan ng Pilipinas ay paano natin sabay na magagampanan bilang mga Christian? Amen. Kaya sabi ko sa inyo, pag yung mga unchurched people, hindi nila maintindihan yung ganitong bagay eh. Kasi nagbe-base tayo sa salita ng ating Panginoon. Amen. Una, the duty of man to God. Ano ba yung tungkulin ng tao sa Diyos? Ang sabi po ng talata, mga ngaral 12:13, sa kabila ng lahat ng ito, isa lamang ang aking masasabi, matakot ka sa Diyos at sundin mo yung kanyang mga utos sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Tayo palang lahat ng tao, sabi ni Haring Solomon, sabi niya, ang katungkulan natin sa Diyos ay matakot tayo sa Diyos, sundin mo yung kanyang mga utos. Tapos, yun lang yung gagawin natin. Pero maraming nakapaloob dyan. Paano maraming nakapaloob doon sa mga talatang yan? Halimbawa, katulad nito. Next slide. Yan. Sinasabihan ko yung sarili ko, next slide, no? Ayan. Fear of God. Yan. Ano ba ibig sabihin ng fear of God? So mga hindi mananampalataya, pag sinasabi ko, naintindihan niyo ba sinasabi ko pag unbeliever o hindi mananampalataya? Pag sinasabi ko, yung mga tao na walang panahon sa Diyos, di ba? Hindi pa tumatanggap kay Christ, di ba? Merong Diyos pero hindi pa talaga tumatanggap kay Christ. Sa kanila, pag sinabing fear of God, yung takot sa Diyos, yung natatakot sila na mapunta sila sa impyerno. Dahil alam nila, paparusahan sila ng Diyos. Pero sa ating mga mananampalataya, iba ang ibig sabihin yan. Ito po ang ibig sabihin yan. Yan. Reverence and respect. Kapag ang isang mananampalataya ay may takot sa Diyos, natututo siyang gumalang at rumespeto sa Diyos. Ano po yung sabi ng talata? Awit 33:8, matakot nawa sa Panginoon ang sandaigdigan, magsitayo nawang may paggalang sa Kanya ang lahat ng naninirahan sa sanlibutan. Ibig sabihin, yung paggalang natin sa Diyos, isa sa mga tungkulin natin sa ating Panginoon. O sa isa sa ginagawa natin. Paano ba natin igagalang ang Diyos? Una, yung ginagawa nyo rito, paggalang yun. Nire-respeto nyo, di ba? Sumasamba kayo sa Diyos, nandito kayo, kaya ginagalang. Pag nananalangin tayo, di ba? Yun yung bahagi ng pagsamba natin. Pangalawa, pag sinusunod natin yung utos ng ating Panginoon. Yun po yung mga sinasabi na iginagalang natin, meron tayong takot sa Diyos. Ano pa? Kapag nabubuhay tayo sa kabanalan. Di ba? Ano pa? Yung kapag katulad natin, kapag nananalangin tayo, sinasabi natin yung mga different names ng God, di ba? Kayo po yung Diyos na dakila, kayo yung Diyos na makapangyarihan sa lahat. Paggalang at pagrespeto mo yun sa isang Diyos na katulad, di ba? Pag gano'n, pinapakita natin na meron pong tayong takot sa ating Panginoon. Amen. Kaya yun yung mga tungkulin natin sa ating Diyos. Pangalawa, ayan, submission to His discipline. Kawikaan 3:11-12, aking anak, ang saway ni Yahweh ay huwag mamaliitin at ang kanyang pagtutuwid ay huwag mong itakwil.
Pagkat lahat ng mahal niya ay tinatama ng daan, tulad ng anak na minamahal, sinasaway ng magulang. Amen. Kapag sabing may takot ka sa Diyos, dapat nagpapasakop tayo sa disiplina ng Diyos. Di ba? Kung ano po yung gusto ng Diyos na disiplinahin tayo, kapag meron tayong nagawang kasalanan, hindi tayo nagrereklamo. Yeah, dahil minsan sabi nga, natalakay na natin yan, na kapag meron tayong nagawang kasalanan, meron tayong consequence na kapalit yan. Dapat nagpapasakop tayo ron, hindi tayo nagrereklamo sa Diyos. Amen. Pangatlo, sabi dyan, worshiping Him in awe. Kung si Yahweh ay dumating sa likas niyang kabanalan, humarap na nanginginig ang lahat sa sanlibutan. Ibig sabihin po nito mga kapatid, yung ating Diyos, sabi nga po rito, being amazed by His power, goodness, and holiness. Di ba? Alam niyo po ako, kami ng aking asawa, madalas kaming manood ng mga documentary about nature. Yung isa sa pinanonood namin, kung meron kayong nakasubscribe kay Joe Hatab, sino nagkasubscribe doon? Si Joe Hatab po kasi, pinupuntahan niya yung iba't ibang parte ng mundo. Nakarating na siya sa North Pole, nakarating na rin siya sa South Pole. Nakarating na rin siya doon sa pinakagitna ng mundo. 'Di ba? Yung unang sinisikatan ng araw, pag sumikat ang araw, yun nakarating na rin po siya. At doon pinapakita niya, nagandahan ako nung pumunta siya sa South Pole, doon sa di ba yung globo natin, pinakababa, Antarctica po yun eh. Puro yelo po yun eh. Di ba? Pagpunta ron, grabe, nung pagbaba ng eroplano, puro yelo lang talaga. Tapos may ron, ang pag tag-init doon pag summer, negative 12 yata yung negative 12 pag summer. Pero pag hindi summer, umaabot ng negative 84, di ba? Kaya pag hindi ka sanay sa lamig, mamamatay ka talaga ron. Grabe, puro yelo talaga. Nakaka-amaze na merong isang tawag dito? Merong tawag doon sa Australia, US, kontinente. Merong isang kontinente na puro yelo lang talaga. Di ba? Tapos doon pumunta siya doon naman sa may pinakagitna. Di ba? Doon sa may pinakagitna naman, yung unang sinisikatan ng araw, yung bansang Tuvalu. Di ba? Na isang mahabang lang yan. Napakaliit na bansa lang. Tuvalu. Halos kamukha nga natin yung nasa doon sa may Pacific Ocean eh. Sila yung unang sinisikatan ng araw. Ang ganda, napakaganda ng lugar. Maa-amaze ka na grabe ang Diyos. Doon mo isipin na talagang merong Diyos na hindi kayang gawin ng tao. Di ba? Kasi merong mga tao na hindi naniniwala na mayroong Diyos eh. Pero pag nakita mo, kayo lang, di ba? Mahilig tayo sa mga nature. Di ba? Pag pumupunta nga tayo, pag nakita nyo, pag pumupunta tayo doon sa mga Airbnb, sa mga resort, ano yung mas mahal na lugar? Di ba? Ang mas mahal na lugar yung merong magandang view ng nature. Di ba? Pag nakatago ro, medyo mura-mura yon. Di ba? Pero pag nakaharap ka sa Taal Volcano o nakaharap ka sa dagat, kasi doon mo kasi nakikita mo yung di ba yung nature, di ba sa Rizal, nung nakapunta kami dyan, yung kita mo yung clouds, no? Pag nando sa mga bundok, grabe, sabi ko, grabe talaga, no? Ibang klase talaga. Doon mo makikita, pag nakikita mo, binabanggit mo yung mga bagay noon, naa-amaze ka na sinasambo mo ang Diyos doon sa mga bagay na ginagawa niya sa ating mga buhay. Amen? Kaya yun po yung, makita natin yung duty natin sa Panginoon, yung matakot sa ating Panginoon. Pangalawa, sabi dyan, next na naman ako Ayaw eh. Ate, lipat mo. Ayan, keep God's commandment. Amen. Di ba sabi doon sa Ecclesiastes 12:13, matakot sa Diyos at sundin ang kanyang utos. Pag sinabi sundin ang kanyang utos, next na, ayan, yung pagiging ambassador of Christ natin dito sa mundo. Pag sinabing ambassador of Christ sa mundo, kaya nga sabi sa inyo, mamamayan tayo ng langit eh. Diba sabi dyan? 2 Corinthians 5:20, kaya nga mga sugo kami ni Kristo at sa pamamigatan namin nakikiusap ang Diyos sa inyo na manumbalik na kayo sa Kanya. Ano ibig sabihin ng ambassadors of Christ? Diba yung mga Hapon, Amerikano, Chinese, meron silang mga ambassador dito. Sila po yung mga tumutulong para doon sa kanilang mga mamamayan. Dahil tayo yung mamamayan ng langit, tayo po yung ambassador ni Kristo dito sa lupa. Di ba? Kaya tayo po yung representante para maipakita natin, matulungan natin yung mga kamamamayan natin at maipakita natin yung Christ image dito sa mundong ito.
Amen. Kaya yung pag ginawa po natin yung pagsunod natin sa utos ng ating Panginoon. Pangalawa, sabi nga dyan yung Great Commission, ang tawag nga po dyan, dakilang atas. Diba? Bago umakyat ang Panginoon sa langit, sabi niya sa Matthew 28 verse natin, kaya't humayo kayo, gawin niyong alagad ko ang lahat ng mga tao, lahat ng mga bansa, bautisman niyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Kaya makita natin tayo pong mga mananampalataya ng Diyos, dapat nagiging bahagi po tayo niyan. Kaya nakita niyo yung evangelism department natin, tuloy-tuloy po yung ano niyan. Tuloy-tuloy po yung proyekto, yung programa na pag-imbanghelismo. Nakita natin, yung mga bunga ng ating home LG, yung mga pamilya Arellano, yung pamilya Gonzales, yung ibang sa pamilya sa hindi ko alam mga apelido ng iba eh. Di ba? Sila nakita natin, di ba, bahagi ng ating Great Commission eh. Kaya ngayon, meron tayong mga bagong home LG ngayon. Alam ko, meron tayong mga bunga. Meron ba mga campus ministry na nandito ngayon? Na mga bunga ng ating campus ministry. Ito po yung ginagawa natin, yun po yung tungkulin natin sa Diyos bilang mamamayan. Di ba? Na yung tao idalin sa liwanag at ipakilala ang Diyos sa kanila. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Amen. Dito tayo tutungo sa medyo exciting part. Ayan. The duty of man to the country. Gagamitin natin yung Roma 13:1-7. Pangungunahan ko na po kayo. Hindi po ako Marcos, hindi po ako Duterte, hindi po ako leader of brethren. Amen. Kasi baka mamaya, maririnig yung mga binabanggit ko rito, lalo na yung mga Duterte, baka magalit sa akin. Sabihin, Marcos pala si pastor. Diba? Sino po yung mga DDS dito? Diba? Sino po yung mga, alam ko yung mga kabataan, mga makalene yan. Sino po yung mga militante naman dito? Dito po, titignan na po natin, bilang mga Kristiyano, ano ba yung gagawin natin dito sa bansa natin? Saan ba tayo tatayo? Diba? Ano ba yung tungkulin natin gagampanan sa bansa natin? Gagamitin po natin yung salita ng ating Panginoon. Kasi minsan, labi nga natin, di ba? Kaya nag-post ako minsan doon sa ano natin kasi nakita ko parang nagkakahati-hati eh. Nung nahuli yung Pangulong Duterte eh. Di ba? Ang daming di ba? Talagang nag-stand for lahat eh. Di ba? Di ba? Yung iba, siyempre, yung ibang mga kapatid natin na mga Marcos, siyempre magagalit yun. Di ba tayo, no? Marcos to eh. Di ba? Di ba? Magagalit yun. Di ba? Siyempre, yung mga kabataan naman, mga makalene naman, i-educate tayo ng mga kabataan yan. Amen? Di ba? Kaya dito, titignan natin, bilang mga mananampalataya, ano ba yung dapat nating ginagawa sa ganyang bagay pagdating doon sa bansa natin? Basahin po natin yung ating talata. Una, submitting to the existing government. Magpasakop tayo sa umiiral na gobyerno ngayon. Amen? Tignan niyo po ito maging ano po kayo. Tandaan niyo, wala akong hindi ako, kasi minsan, pag makita mo pinagtatanggol si Marcos, sabihin, ba? Pag pag kinakalaban mo yung Duterte, sabihin, maka Marcos si pastor. Di ba? Hindi po wala tayo nga dyan. Ito, iano natin. Basahin natin yung talata. Ang bawat tao'y, Roma 13:1-2, ang bawat tao'y dapat pasakop sa mga pinuno ng pamahalaan. Sapagkat walang pamahalaang hindi mula sa Diyos. At ang Diyos ang nagtatag ng mga pamahalaang umiiral. Tignan nyo yung word na umiiral, existing. Ano po yung umiiral na pamahalaan ngayon? Ano po? Ano po yung umiiral na pamahalaan natin ngayon? Kanino? Kanino po? Kay Bongbong Marcos, di ba? Administration. Kaya ang tinutukoy ngayon yung umiiral, yung pamahalaan ni Bongbong Marcos, ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Di ba? Kaya sabi niyan, kaya nga ang lumalaban sa pamahalaan ay lumalaban sa itinalaga ng Diyos at sila'y nararapat sa parusa. Purihin ang salita ng Panginoon. Amen. Kung inyo pong mapapansin, sabi diyan, the Apostle Paul is not making suggestion. Hindi yan suggestion, command yan. Command yan ni Paul na dapat tayo po, tandaan nyo ang kausap dyan, mga mananampalataya ng Panginoon. Di ba? Kaya tayo po dapat, lahat tayo, di ba? Tayo pong lahat ng mga mananampalataya ng Panginoon, di ba? Dapat kahit di man po, di ba?
Dapat pasasakop tayo dun sa pamahalaang umiiral. 'Di ba? Hindi yan suggestion ni Paul. Kumandyan, bakit? Kasi kaya niya kinumandyan kasi tinalaga ng Diyos yan eh. Kung naging pangulo nun, 'di ba? Yung mga inabutan natin, Pangulong Marcos, yung matandang Marcos, 'di ba? Sino sumunod doon? Sino sumunod doon? Si Cory Aquino, sumunod. Ramos, Estrada, yung na-impeach, sunod. Gloria, then Pinoy, Duterte, then Marcos. Di ba? Makita natin mga kapatid, kung sino yung mga pangbasa umiral ba, dapat sinusunod natin yung mga yon. Ano man yung, kung gaano man tayo kapanatiko doon sa kilala natin politiko, pero bilang isang mananampalataya, susunod ka pa rin. Huwag mong kakalabanin yung pamahalaang umiiral. Tandaan po natin yung mga bagay na yan. Sabi nga po rito, tignan niyo po ang mga mananampalataya ay hindi dapat matakot sa pagpapasakop sa mga namumunong autoridad sapagkat ang Diyos mismo ang nagtalaga sa kanila. Tignan po natin si Daniel. Si Daniel, tignan niyo po Yan. Nung panahon ni Daniel, ang hari niyan o parang presidente natin ngayon, sino po yung nung panahon ni Daniel? Si Nebuchadnezzar. Naku, masamang mahari yan. Pero tignan nyo, ano ang sabi ni Daniel? Siya ang nagbabago ng panahon, siya ang nagpapasya kung sino ang maghahari, at siya rin ang nag-aalis sa kanila sa trono. Siya ang nagbibigay ng katurunungan sa marurunong. Mismong si Daniel na napakakilalang lingkod ng ating Panginoon, nakita nyo, nagpapasakop siya doon sa panahon ni Nebuchadnezzar. Sabi niya, yun yung nagpapasya kung sino yung maghahari at ang Diyos rin po ang mag-aalis sa trono niyan. Kaya makita natin, kung ikaw man ay sa panahon ngayon, tinutukoy natin, kung maka-Duterte ka man, maka-Leni ka man, o maka-Tulfo ka, kung ano yung umiiral, susunod ka ron. Huwag mong kakalabanin yun. Di ba? Kung gusto mong, di ba? Kasi yun yung ibig sabihin, huwag mong kakalabanin. Pag merong mga batas na pinatupad, susundin mo yun. Di ba? Sabi diyan, pag lumabag ka, mapaparusahan ka. Kasi bakit? Kinakalaban mo yung tinalaga ng Diyos eh. Pero pag napalitan na si Bongbong Marcos at may susunod na Pangulo, kung sino man yung susunod, doon ka naman ulit susunod. Hindi na doon sa administration ni Bongbong kasi hindi na siya yung Pangulo nun eh. Kaya po hindi usapin ng pagiging loyalista mo o pagiging panatiko mo doon sa isang politikong tao. Amen. Kaya dito nakita niyo po si Daniel. Siya yung nagpapasya kung sinong maghahari at siya rin yung nag-aalis sa kanila sa trono. Tignan niyo si Pedro, ganun din. Ang sabi ni Pedro, kilala niyo po si Pedro. Hindi ito yung kapitbahay niyo. Ito po yung apostol ni Kristo. Ang sabi niya, di ba? Alang-alang sa Panginoon, pasakop kayo sa lahat ng may kapangyarihan sa bayan sa emperador, na siyang pinakamataas na kapangyarihan at sa mga gobernador na isinugo niya upang magparusa sa mga gumagawa ng masama at magparangal sa mga gumagawa ng mabuti. Tignan mo si Pedro, kahit si Pedro, sabi niya magpasakop tayo sa mga... Sino po ba yung emperador ng panahon ni Pedro? Sino nakakaalam? Bibigyan ko ng masigabong palakpakan. O pagbubukas ko ng sardinas. Sino po yung emperador nun? Nung panahon ni Pedro? Sino po yung emperador nun? Sino po nakakaalam? Kuya Arellano. Kuya Kiano, sino? Emperador Nero. Kilala niyo po ba yung Emperador Nero? Yan, kilala niyo po yan? Napakalupit na leader po yan. Pero anong sabi ni Pedro? Pasakop tayo. Si Emperador Nero po ay ikalimang emperador ng Roma, namuno mula 54 hanggang 68 AD. Kilala siya sa kanyang kalupitan, karangyaan at pag-uusig sa mga Kristiyano. Naging emperador siya sa edad na 16 sa ilalim ng gabay ng kanyang ina na si Agrippina the Younger at ng kanyang mga tagapayo na si Seneca at Burros. Ngunit kalaunan ay naging mas malaya at malupit siya sa kanyang pamamahala. Napakalupit na emperador yan. Nung panahon niya sa Roma, halos pinasunog niya yung Roma. At yung mga Kristiyano, pinapapatay niyan. Ganong kalupit. Pero, ano ang sabi ni Pedro?
Pasakop kayo sa lahat ng kapangyarihan sa bayan sa emperador. Ang lupit, ha? Pero sabi niya, pasakop pa rin. Christian kasi yun. Dapat alam niya kasi, kung ano, alam niya, itinalaga ng Diyos yun kahit ganong kasama yun. Di ba? Sino ba yung naging masamang presidente natin? Nakita niyo malupit. Sino yung naging malupit? Sino ba? Naging malupit na presidente natin. Sino po? Yung tatay daw ni Bongbong dahil ng martial law. May lulupit pa ba kay Nero yan? Di ba? May lulupit pa yan. Basahin nyo yung ano ni Nero. Pag uwi nyo sa bahay, tignan nyo kung gaano kalupit itong leader na ito. Pero ano po sabi ni Pedro? Pasako pa rin. Di ba? Kahit gaano kasama, kahit gaano kasama yung namamahala, papasakop ka dyan. Kasi itinalaga ng Diyos yan. Pag hindi ka nagpagtalaga dyan, huwag kayong parang, pastor, parang kailangan pa ba yun? Kasi masama na nga, papasakop ka. Mamaya po, makikita nyo po yung sabihin natin. Ba? Kaya kinakailangan po natin na gawin po yan. Amen? Kaya nga dito, sabi nga po natin dito, di ba? Yung pamumuno ni Nero, sinabi ni Pedro yan. Di ba? Yun po yung ginawa. Next. Ayan. Ang sabi ng mga awit 75-67, dahil ang tagumpay ng tao ay hindi nagmumula kung saan-saan, kundi sa Diyos lamang. Siya ang humahatol kung sino ang ibababa at kung sino ang itataas. Di ba? Kaya tayo, kung sino man, alam niyo mga kapatid, nung yung Israel nahati sa Huda at Israel, tignan niyo yung mga namuno dyan, yung sa parte ng Israel, puro ang sasama. Di ba? Pag nabasa kayo ng Bible, puro ang sasama ng mga naging leader dyan. Di ba? Pero nakita natin, yun yung napili eh. Alam naman natin, lahat ng bagay nangyayari, alam ng Panginoon yan eh. Di ba? Kasi merong layunin lagi ang Diyos sa mga bagay na yan eh. Si Bongbong Marcos, bakit siya nanalo? Hindi natin alam kung ano yan. Basta alam ng Panginoon na kailangan yun eh. Di ba? Bagamat kasi minsan, di ba, ngayon sa panahon natin, alam ko, lalo yung mga Duterte, galit na galit sa pamahalaan ngayon. Kasi dinala si Duterte ron, dapat hindi niya ginawa yun. Diba? Ginawa niya yun, pero tandaan naman natin lahat ng ginagawa ng tao, merong hatol yan. Ang Diyos po makatarungan. Kaya sabi ng awit, siya ang umahatol, kung sino ang ibababa at kung sino ang itataas. Diba? Tayong mga Christian, nagpe-pray lang tayo, nagiging kampante lang tayo kung ano yung dapat gagawin natin. Amen? Pinagpe-pray lang natin. Diba? Hindi natin dapat kinakalaban yung gobyernong umiiral. Diba? Hindi natin dapat ginakalaban. Kung ano yung batas, dapat sinusunod natin yung mga bagay na yon. Amen. Tanong, kailan hindi pwedeng magpasakop sa gobyerno o pamamahala ang mga Christian? Sabi natin, dapat pasakop tayo, no? Kailan hindi pwede? Kailan tayo hindi pwede magpasakop? Diba? Sabi ni Pablo, di ba? Kinakailangan daw pasakop tayo sa umiiral dahil itinalaga ng Diyos yan eh. Pero kailan hindi pwede na tayo magpasakop? Brother Mario, kailan kaya? Ano sa palagay mo? Hindi ka mapalagay? Ano? Kuya? Hindi alam niya. Sino po? Negart? Pinagra-rouse yun. Gusto ko yung pinaka-specific. Sino pa? Sa nanay, sa tatay. Sino po? Nailab, sa pakalagay nyo, kailan? Parang parehas din. Parang parehas. O sige, nagtataas si ano. Nandito ka kanina, alam mo. Si Atan na lang. Atan, ikaw. Alam mo yung sagot eh. Atan, ikaw, Tan. Pag pinagawa ka ng mali, hindi mo dapat gawin? Hindi pa eh. Meron akong gustong makitang word eh. Marinig na word eh. Kaya ano? Mahilig ako sa pogi eh. Makipag-gera raw. Diba? Ay, si Tata Jose. Ayan, Tata Jose. Tay, kailan, Tay? Ay, hindi
Kanina, ang bibilis ng first tsaka second, kuha kaagad nila. Yung meron akong gustong word na marinig eh. Yung mga first tsaka second, nakuha kaagad nila eh. Di ba? O si Mark, nagtataas na kayo. Ano Mark, kailan? Pag against na sa Lord. O, pwede na rin, sige. Pag against na sa salita ng ating Panginoon, pwede na natin gawin na hindi sundin yan. Tignan po natin yung sinabi ni Pablo. Hindi, si Pedro yata nandito eh. Sabi sa Gawa 5:27-29, kapag ang pinagagawa sa atin against na sa salita ng Panginoon o against na sa Diyos, ang sabi diyan, inaharap nila sa kapulungan ng mga apostol at ang mga ito'y tinanong ng pinakapunong pare. Hindi ba't mahigpit namin kayong pinagbabawalang mangaral sa pangalan ng taong yan? Sinabi niya, ngunit tignan niyo ang inyong ginawa. Next. Nangangaral po kasi sila Pedro, sila Pablo. Nangangaral sila ito. Next pala, ako nga pala. Laganap sa Jerusalem ang inyong itinuturo at nais pa ninyo kaming papanagutin sa pagkamatay ng taong yan. Sumagot si Pedro at ang ibang mga apostol, sa Diyos kami dapat sumunod at hindi sa tao. Ano mataas? Batas ng Diyos o batas ng tao? Kasi sa atin, merong batas ng Diyos at batas ng tao. Merong utos ng Diyos at merong utos ng tao. Sa mundong umiiral dito sa atin sa mundo. Di ba? Kasi dito, nangangaral na sila eh. Pinagbabawalan silang mangaral. Kaya pero ano sabi ni Pedro kanina, di ba? Yung sinabi niya, pasakop kayo sa mga emperador. Ano ba yon? Contradict ba yon? Hindi. Kasi yung binabanggit niya ron, yung batas ng emperador. Di ba? Yung batas ng emperador, yung batas ng bansa nila noon. Pasakop ka doon sa umiiral na yon. Pero dito sabi ni Pedro, aba yung batas na ng Diyos yung inaano nito, hindi kami susunod. Susunod kami sa Diyos, hindi sa tao. Diba, halimbawa, sa panahon natin, yung evangelism department natin, bawal na mangaral, makukulong na yung mga yan. Di ba? Okay, pag sinabi, bawal na mangaral dito. Di ba? Kaya yun yung magiging problema, di ba? Hindi na pwede. Bakit? Ang sabi ng Panginoon, di ba, humayo kayo. Ipangaral nyo, kaya hindi pwedeng yun. Hindi pwedeng magagawa. Tignan nyo sa ibang bansa, di ba? Bawal yung pangangaral ng ganyan. Di ba? Sa kanila talagang inuhuli yun. Pero dapat dito sila Pablo, sabi, maninindigan talaga sila. Amen? Tignan pa natin yung iba pa. Ang sabi sa Exodus 1:7 doon, ito po yung panahon, amen, ng mga Israelita, dumadami na sa Ehipto. Kasi ang bilis mga anak ng mga Israelita. Di ba? Ang bilis nilang mga anak, sabi, di ba? Kaya sabi ng sa kanila, sabi ng hari sa kanila, di ba? Dapat lahat ng ipanganak ng mga Hudyo, ng mga Hebreo, sabi niya, pag ilalabas, dapat papatayin na dapat. Pero ang sabi ng kumadrona, pero dahil may takot sa Diyos ang mga kumadrona, hindi nila sinunod ang inuutos ng hari. Sa halip, hinayaan nilang mabuhay ang mga sanggol na lalaki. Kasi nag-utos ng batas nun, sabi niya sa kumadrona, lahat ng ipapanganak na lalaki dapat papatayin na nun. Kaya nakita niyo si Moses, nung pinanganak yun yung panahon ng Moses, nilagay siya sa basket, pinaanod dun sa ilog. Di ba? Niligtas siya dahil saan napunta, Nekart? Sino nakakuha? Di ba? Dun sa hari, yung prinsesa, yung paraon. Di ba? Kaya dito nakita nyo, kapag ang batas na pinaiiral ay against na sa Diyos, sa salita ng Panginoon, pwede na tayong lumabag yan. Amen? Next, ito pa. Si Daniel. Sabi kanina ni Daniel, di ba? Sabi rin ni Daniel kanina, pasakop tayo sa umiiral na bansa. Pero ito sabi ngayon, ito naman po yung senaryo na nagpatayo si Nebuchadnezzar ng rebultong malaki. Di ba? Nagpatayo siya ng rebultong malaki, parang yung nasa EDSA. Di ba? O tsaka yung nasa Batangas, yung mataas ang Di ba? Di ba? Sabi nga ron, ang lahat ng mga tao dito sa Babylonia dapat sasamba doon. Pag hindi sumamba doon, doon sa mga pugon, sa mainit na pugon. Alam nung hari kasi, tapat na lingkod ng Diyos to eh. Kaya ito yung sabi niya. Dahil dito, sinabi ng hari, purihin ang Diyos nila Shadrach, Meshach at Abednego. Isinugo niya yung kanyang anghel upang iligtas ang mga lingkod niyang ito, naganap na sumasampalataya sa kanya. Hindi sinunod ng mga ito ang aking utos. Ginusto pa nilang sila'y ihagi sa apoy kaysa sumamba sa Diyos-Diyosan. Buwan nakita natin, di ba?
Kapag doon lang tayo pwedeng lumabag sa umiiral na pamahalaan, kapag sinabi nila na punta kayo lahat sa EDSA, yun ang batas natin, samba tayo doon sa nandun. Si Maria na nasa malaki doon. Diba? Doon pwede na tayo lumano ron. Diba? Pwede na tayo lumabag. Pag hinulog tayo, pakulong tayo lahat. Diba tayo? Sama-sama tayo. Ano? Sama-sama tayo? Sama-sama tayo, diba? Pag sinabi, punta tayo doon sa Batangas, diba? Yun yung pinakamalaki. Yung Maria doon sa Batangas, di ba? Ang daming pumupunta ron. Lahat ng hindi pupunta ron dito sa samba, ikukulong. Di ba? Hindi na tayo susunod doon. Di ba? Sumasamba na tayo, di ba? Kaya yung ano natin. Kaya yun yung sinabi, doon lang pwede tayo na lumabag. Pero kapag yung mga batas na ginawa rito sa mundo, dapat susundin po natin yan at igagalang po natin yan. Amen? Kaya ano pa? Di ba? Halimbawa, di ba sa ibang bansa, di ba? Yung dapat, pag hindi nagkasal yung pastor ng mga LGBT, babae sa babae, lalaki sa babae, kukulong yung pastor. Di ba? Siyempre, pag ano, hindi ako sasama. Di ba? Di ba, sasamahan niyo naman ako sa kulungan kung sakaling makakulong ako. Di ba? Hindi ako magkakasal pag ano. Di ba, hindi ko ikakasal yun. Di ba, yun yung, doon ka pwedeng umano. Di ba? Pero, di ba, yun yung sinasabi na pwede tayong mga Christian kapag against na doon sa salita ng Panginoon at doon sa command ng ating Panginoon. Pero yung mga batas na pinaiiral sa mundo, susunod tayo dyan. Kahit ayaw mo doon sa pamahalaang yan. Sabi mo, nako, corrupt yan, di ba? Bangag yan, mahina yan, huwag tayong ano dyan. Huwag na tayong magbayad ng buwis. Ay, hindi, mapaparusahan ka. Pag hindi ka na ganyan. Kung si Kristo nga, nagbayad ng buwis Kahit masama si Herodes nagbabayad siya ng buwis Di ba? Tayo pa kaya? Di ba? Ibig sabihin lang yung pagbabayad ng buwis, yun lang yung mga pagsunod mo sa batas ng gobyerno nun. Kasi yun yung pinakaanong batas nun Diba? Marami kasi, hindi na dyan i-detalya na pagsunod sa batas, iisa-isahin pa. Kasi isa sa pinakaano ng batas nun, yung pagbabayad ng buwis. Yun na lang binanggit ng ating Panginoong Jesucristo. Amen? Sige nga po, palakpakan natin ang Panginoon. Amen. Kaya yun po yung una natin. Ano po yung una natin? Diba? Yung pagsunod natin sa existing na, tandaan natin yung umiiral. Siyempre, sa susunod, hindi na siya yung Pangulo, hindi nyo na susundin yun. Bahala kayo kung susundin nyo o hindi pa. Di ba? Hindi na siya yung gobyerno nun Doon sa bagong gobyerno na tayo susunod. Amen? Di ba? Kaya pag sinabi na mag-aklas tayo, di ba? Ano natin, dapat hindi, nagpe-pray lang tayo. Huwag tayo makikisama doon sa mga ganun. Di ba? Napunta tayo ron, pabagsakin natin yung gobyerno. Parang pinabisidbas, parang sinabi mo na, itinalaga ng Diyos. Ang hahatol ng Diyos, pabayaan mo siya. Tayo, mananalangin lang tayo, Lord, itong Pangulo namin, Lord, na kalooban mo na mawala o mapabagsak, o Lord, babaguhin yung buhay niya. Ganun tayo. Di ba? Pero pag sinabi, against sa salita na doon tayo lalabag para po sa kanila. Amen? Next. God's purpose in submitting to governing authorities. Ano yung layunin natin o yung purpose? Bakit kinakailangan magpasakop tayo doon sa existing government? Katulad sa gobyerno ng Pangulong Marcos, bakit kailangan magpasakop tayo? Basahin ulit natin yung sinabi ni Pablo sa aklat ng mga Roma. Submit to avoid being punished as wrongdoer. Ito po yung para makaiwas tayo na maparusahan. Amen. Kasi ang sabi ng Roma 13:3, ang mga pinuno ay hindi dapat katakutan ng taong gumagawa ng mabuti. Ang mga gumagawa lamang ng masama ang dapat matakot. Kung ayaw mong matakot sa mga namumuno, gumawa ka ng mabuti at pararangalan ka nila. Diba? Kung ayaw mong maparusahan, meron tayong mga batas. Ang sabi ng Roman 13, gumawa ka ng mabuti, sumunod ka sa batas. Kung hindi ka susunod, uhulihin ka talaga. Sila ba? Kaya kasi, yun yung sinabi rito, di ba? Yun po yung kinakailangan natin. Di ba? Na hindi tayo dapat matakot sa umiiral na batas na pamahalaan. Bakit? Kasi sila yung sila yung tinalaga ng ating Panginoon na mamuno sa atin. Sabi nga po rito, alam nyo, itong umiiral na pamahalaan, kahit hindi nila ito mamahala, ginagawa nila ito sa ilalim ng pahintulot ng Diyos. Yung pagpaparusa doon sa mga nagkakasala, kahit ginagawa ng gobyerno natin ngayon yan, hindi nila alam na yun yung gusto ng Panginoon. Hindi nila namamalata yung ginagawa nila, yun yung talagang gusto ng Panginoon na sila yung magpaparusa doon sa mga lumalabag sa batas. Diba? Kaya nga alam natin, diba? Pag lumabag ka sa batas sa bansa natin, pag pumatay ka, ano mangyayari tayo? Kulong ka.
Di ba? Pag nagnakaw ka, ano mangyayari, Crisanta? Pag nagnakaw, makukulong ka. Di ba? Pag binugbog mo yung asawa mo, Tatay Orcas, ano mangyayari? Bakit gano'n, no? Pag binugbog ng lalaki yung babae, nakukulong yung lalaki. Pag babae ng bugbog, hindi nakukulong ang lalaki. Bakit kaya gano'n tayo? Parang unfair yung batas, no? Kaya iboto nyo akong congressman. Babaguhin natin yung batas. Meron ba gano'ng batas, Ate Joy, na pag binugbog ng babae yung lalaki, makukulong yung babae? Parang wala, no? Meron na ba? Ano ito pala sa mga, meron na? Meron na ngayon? Hoy, mga babae, wag na kayo mambubugbog ngayon. Meron na pala, hindi ko pa alam, hindi ko update, no? Kasi parang unfair pag yung lalaki lang nang bugbog, merong mga nanay, merong mga babae nang bubugbog ng asawa, eh. Kayo tayo, nabugbog na ba kayo ng asawa? Hindi pa naman, no? Kayo bumubugbog sa kanya. Diba? Yung sinasabi natin, pag lumabag ka sa batas, yun yung layunin nung bakit tayo nagpapasakop. Submit to avoid being punished as a wrongdoer. Diba? Yun yung pinakalayunin natin, bakit tayo sumunod. Sabi nga po hindi natin dito, diba? Tandaan nyo, yung paghihiganti sa atin yan, sa Panginoon yan. Kasi ang sabi sa Roma, mga minamahal, huwag kayong maghihiganti. Ipaubayan nyo yan sa Diyos, sapagkat sinabi ng Panginoon sa kasulatan, ako ang naghihiganti, ako ang magpaparusa. Amen? Next, ang sabi pa dyan, submit to avoid being punished as wrongdoer. Tignan nyo po ito, ha? Sila'y mga lingkod ng Diyos para sa ikabubuti mo. Yung pamahalaan umiiral ngayon, ano po yung kanina yung pamahalaan umiiral ngayon? Pamahalaan ni Marcos. Sabi yun daw po, mga lingkod ng Diyos yun. Para sa ikabubuti natin. Napagano si Nanay Lab, ha? Para sa ikabubuti namin. Diba? Pero kasi tinalaga ng Panginoon yun, eh. Diba? Tignan nyo po, Tay Orcas, kung walang pamahalaan, ano kaya mangyayari? Walang pamahalaan, walang gobyerno. Magulo. Kaya ang sabi ng Panginoon, kaya merong gobyerno, masama man o mabuti yan, para sa ikabubuti natin yan. Sila yung naggagawa ng proseso ng mga passport natin, birth certificate natin, napapagawa yung mga kalsada, meron tayong mga ayuda, may akap, may aik, ano pa ba, may tupad, di ba? Konting picture-picture, walis-walis, di ba? Meron ka ng ano, di ba? Para sa ikabubuti natin, ginagawa nila yan. At yung iba, naibubulsa, di ba? Kaya makita natin, di ba, sabi ni Paul do sa Roma, sila yung mga, di ba, parang lingkod ng Diyos itong mga to. Parang di ba? At sabi pa, para sa ikabubuti natin, sabi, ngunit kung gumagawa ka ng masama, dapat kang matakot. Dahil sila may kapangyarihang magparusa. Sila yung mga lingkod ng Diyos na nagpapasurusa sa mga gumagawa ng masama. Di ba? Kaya makita natin, yung mga pamahalaang umiiral, kahit masama, alam mong kurap yan, para sa ikabubuti. Kasi pag walang pamahalaan, ang gulo natin. Di ba? Sino mag-aasikaso sa department ng mga pag-aaral ng mga bata, sa Department of Education? Sila rin yung nag-aasikaso, eh. Bagamat sinasabi namin, Pastor, mga kurap po, oo. Pero hindi rin tayo matutuloy kapag sa ganyang bagay. Di ba? Yung meron tayong mga PhilHealth, kahit kinukurap yung mga pera dyan, pero nakakatulong sa atin. Di ba? Kaya nga sabi ng Panginoon, kaya merong pahamalaan para sa ikabubuti natin yan. Kaya kung sino yung umiiral, susundin mo yan, pasasakop ka dyan. Sa pamahalaang umiiral. Di ba? Kaya sabi yan, di ba? Kapag hindi ka sumunod dyan, masabi dyan, ngunit kung gumagawa ka ng masama, dapat ka makatakot dahil may kapangyarihang magparusa. Di ba? Kaya kapag gumawa ka, kaya nakita natin, sila yung mga lingkod ng Diyos na nagpaparusa sa gumagawa ng masama. Di ba? Kaya kapag nakagawa ka ng mali sa batas, may kapangyarihan sila na parusahan ka, makulong ka. Amen? Sige nga po, palakpakan natin ang Panginoon. Amen. Naiintindihan po ba? Amen. Mga kabataan, naiintindihan po? Amen. Kaya alam ko naman, mga kabataan, nagiging aware na rin pagdating sa mga politics sa government. Amen. Last, submit to maintain a clear conscience. Ang sabi ng Roma 13:5, kaya nga dapat kayong pasakop sa kanila, hindi lamang upang hindi kayo maparusahan, kundi alang-alang na rin sa inyong budhi. Amen. Kaya dito makikita natin sa Panguli, ang hindi mananampalaya ay hindi maaring sumunod lamang dahil sa takot sa parusa
At marahil dahil pinahalaga nila yung benepisyong tinatamasa nila. Alam niyo po tayo mga Kristiyano, tignan mo, kapag sumusunod ka sa batas, hindi ka dapat matakot eh. At saka malinis ang konsensya mo. Di ba? Kapag sumusunod ka sa batas, suburo ka mo lumabag ka sa batas. Halimbawa, sino ng mga nakarating sa mall? Di ba nakita nyo sa mall, meron dyan mga parking. Subukan mong mag-park doon sa may disabled. Ano mararamdaman mo? Pag nag-park ka ron. Di ba? Ikaw, Christian ka. Tapos, hindi ka naman disabled. Tapos, nag-park ka doon sa may disabled. May batas na dapat disabled lang magpa-park doon. Ano mararamdaman mo? Makukonsensya ka. Di ba? Pero kung sumusunod ka, sabi niya, you maintain a clear conscience. Di ba? Kaya dapat pagbaba, doon ko muna, dapat gumanong ka. Pagbaba mo sa kotse. Pag nakita ka ng mga tao. Di ba? Kasi, ba't ka pumarada dyan? PWD lang dyan. Di ba? Pagpasok mo na sa exit, diretso na lakad mo. Hindi, mali po yun, ha? Nag-joke lang po yun. Joke lang, joke. Amen. Ba, halimbawa, may batas ba sa pagja-jumper ng kuryente? Tsaka tubig? Meron? Wala? Meron. Pag nanakaw yun, nay eh. Pag nanakaw po yun eh. Tignan mo tayo, tignan niyo po pag kayo nagja-jumper, hindi ka nakukonsensya? Pag nagja-jumper ka kuryente ng tubig, nakukonsensya kayo, hindi? Biro mo ako nagbabayad nung ginagamit mong tubig, naka-aircon ka pa? Samantala kami, ventilador lang. Naka-jumper ka tapos ako nagbabayad ng kuryente mo. Kasi lahat ng mga losses, ang nagbabayad yung mga legal. Tignan nyo rin sa ng Meralco, yung mga losses, tayo nagbabayad, meron doon. Kaya makasabi yan, kung sumusunod ka sa batas, mamaintain mo yung clear conscience. Di ba? Alang-alang na rin sa ating mga budhi. Yung konsensya mo mapapanig. Kaya nakita natin, pag hindi sumusunod tayo sa batas, wala kang dapat ikatakot. Malinis ang budhi mo. Di ba? Nung panahon ng Pangulong Duterte, di ba? Takot na takot yung mga drug addict. Bakit? Alam nila, gumagawa sila ng masama eh. Pero ikaw, hindi ka naman natatakot. Bakit? Hindi naman ako addict, hindi naman ako snatcher. Ba't ako matatakot? Malinis ang konsensya ko. Di ba? Ba't ako matatakot? Pag alam mo sumusunod ka sa batas, hindi ka matatakot. Malinis ang konsensya mo. Pag hindi ka sumunod, ay talagang magkakaroon ka talaga ng hindi ka alinlangan talaga. Subukan mo wag kang sumunod sa batas ng gobyerno. Di ba? Talagang makikita mo, wala kang peace of mind yan. Kaya inaano ka ng budhi, ng sarili mong budhi. Hindi wala kang kapayapaan yan. Amen? Yan ba, palakpakan natin ng Panginoon? Amen. Last na po tayo, last. Next. Ayan. Balik. God's command regarding submission. Ano ba yung command ng Diyos pagdating sa pagsasubmit? Bakit kinakailangan na tayo magpasakop? Number 1, obeying laws. Pagsunod natin sa batas dito sa mundo. Diba? Sabi diyan, yan din ang dahilan kung bakit kayo nagbabayad ng buwis. Ang mga pinuno ng pamahalaan ay mga lingkod ng Diyos. Nanyo At ito ang kanilang tungkulin. Ibigay ninyo sa bawat isa ang nararapat sa kanya, magbayad kayo sa mga dapat bayaran at magbigay kayo ng buwis sa dapat buwisan. Diba? Ibig sabihin yan, literal yan, yung mga batas natin, dapat sinusunod natin yan. Napakarami nating batas dito sa ating bansa. Diba? Binanggit na natin, di ba? Yung bawal kang yung bata, bawal yun na sinasaktan mo. Yung mga hayop, pag inano mo yung mga aso, mga pusa, pag sinaktan mo yan, may batas tayo ron, makukulong ka. Di ba? Kaya dapat susundin natin yun. Napakarami nating batas. Di ba? Marami na tayong batas sa bansa natin, dapat susundin natin lahat yun. Ayaw mo man sa Pangulong Marcos ngayon, pero kinakailangan mo sumunod sa batas. Di ba? Dahil ayaw mo sa kanya, gusto mo yung sarili, yung gusto mong politiko, wala namang problema ro. Kaya lang, susunod ka lang sa batas. Hindi ko naman sinasabi na lumipat ka na, di ba? Lumipat ka na, di ba? Hindi ko sinasabi, sumunod ka lang sa batas, manatili ka kung yun ang gusto mo eh. Yun ang pananaw mo sa buhay eh. Basta't ang sabi lang ng Panginoon,
Kung ano yung umiiral na batas, susunod ka lang doon. Amen? Kaya yung gagawin natin. Panghuli, honoring leaders. Sabi dyan, Roma 13:7, ibigay ninyo sa bawat isa ang nararapat sa kanya, magbayad kayo sa mga dapat bayaran at magbigay kayo ng buwis sa dapat buwisan. Igalang ninyo ang dapat igalang at parangalan ninyo ang dapat parangalan. Alam niyo po, minsan nakakadismaya na minsan merong mga vloggers at merong mga tao na masyadong binabastos yung ating Pangulo, pangalawang Pangulo. Di ba? Minumura, kung ano-ano mga sinasabi. Dapat iginagalang na kahit ayaw mo yan, igagalang mo yan. Di ba? Kahit ayaw yan, igagalang mo yan. Di ba? Igalang niya yung dapat igalang, paralangan niya yung dapat parangalan. Kahit masama yan, kasi yan yung umiiral eh. Bilang mga Christian, ganun po tayo. Di ba? Huwag nating di ba? Kahit na, sabi, pastor, kurap kahit na igalang mo pa rin yan, ang Diyos ang bahala dyan. Di ba? Hindi ka, huwag mo ilagay sa sarili mo yung Di ba? Pabiyaan mo sa Diyos yan. Alam ng Diyos yan, makatarungan ng Diyos. Ang Diyos ay di natutulog. Nakikita niya lahat ng ginagawa ng tao. Lahat ng ginagawa natin ng mali, meron lahat sa Diyos yan. Di ba? Kaya kung ano yung umiiral, igalang natin yan. Igalang natin ang Pangulong Marcos. Igalang natin ang Vice President Sara Duterte. Yung mga cabinet secretary, mga namumuno, yung mga PNP chief, lahat ng mga namumuno ngayon, igagalang natin yan. Kasi sila yung lingkod ng Diyos na itinalaga na para mamuno sa atin. O pagkatapos na yung kanilang termino, hindi na sila. O sige, kung ayaw mo igalang, di huwag mo sila igalang. Yung susunod, ano pa rin natin. Nasa sa'yo yun. Basta't yung umiiral lang, ang binanggit dyan yung term na umiiral. Yung existing government. Papapasakop ka ron, pasasubmit ka po ron. Amen? At kaya nga sabi po ni Timothy, una sa lahat, ipinakiusap kong idulog ninyo sa Diyos ang inyong mga kailingan, panalangin, pagsamo at pasasalamat para sa lahat ng tao. Idalangin rin ninyo ang mga hari at may kapangyarihan upang tayo makapamuhay ng matahimik, mapayapa, makadiyos at marangal. Ba nakita nyo, i-pray natin sila. Kaysa pagmumurahin natin sila na impeach natin yan. Biro mo, i-impeach mo yung Pangulong Marcos, i-impeach mo si Sara. Ano pa mangyayari sa bansa natin? Lahat na lang i-impeach natin. Di ba? Mga emosyon lang, masyado kasi tayo mga panatiko Kaya dapat, nandun tayo, di ba, mag-iisan tayo sa ating Panginoon. Di ba? Biro mo, ang dami mga lumalabas na nakikita ko, di ba? Impeach Bongbong Marcos, impeach Sara Duterte. Sunod, impeach nyo na lang lahat i-impeach na natin, wala nang gobyerno. Ewan ko lang, kundi magkagulo-gulo tayo rito sa Pilipinas. Di ba? Hindi dapat gano'n. Tayo bilang mga Kristiyano, kung gano'n yung mga unbeliever, wag po tayong gano'n. Dapat tayo nananalangin para sa kanila. Di ba kaya sabi ko sa inyo, hindi nawawala sa prayer natin ang bansa natin. Lagi nating ipinapanalangin yan. Di ba? Alam naman natin, darating din yung time na mangyayari. Nakita nyo, di ba, yung pinakita ko kanina sa Jeremiah, 70 years yun. Ang sabi ng Panginoon, yung kanyang plano, tutuparin niya yun. 70 years yun. Ito, kahit anong tagal, naniniwala ako na mababago pa rin itong bansa natin. Mababago pa rin yan. Maaring siguro, kahit wala na tayo rito, pero alam ko mababago pa rin yan. Dahil sa pananalangin. Basta tuloy-tuloy lang tayo manalangin sa bawat umiiral. Di ba? Pag hindi na umiiral, bahala ka kung gusto mo ipanalangin o hindi. Diba? Basta ano ang kausapan dyan, kung ano yung umiiral kasi yung itinalaga ng Diyos na talagang manalo. Nakatakda talagang manalo yun. Diba? Yung mga, nakatakda talagang manalo, yung ating Pangulo ngayong araw na ito. Amen? Last, ang sabi ng ating pagtatapos, Matthew 5:16, gayon din naman, dapat yung paliwanagin ng inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at papupurihan ng inyong amang nasa langit. Kaya po mga kapatid, bilang mananampalataya ng Panginoon, dapat maging magandang ilaw at ehemplo tayo bilang Christian. Kung nakikita nyo po yung mga unchurched people na gano'n yung pagtrato nila sa umiiral na gobyerno, huwag po tayong maging gano'n. Diba? Huwag po tayong maging gano'n. Kinakailangan pasako po tayo sa kanila. Ayaw man natin, diba? Ayaw man natin, naiinis tayo sa mga natin, diba? Naiinis tayo doon sa mga politician ngayon, diba? Kung tutusin din, tayo rin may kasalanan yan. Binoto nyo kasi yan Diba? Binoto natin yan
Binoto nyo, tapos sabihin nyo, impeach nyo. Diba? 31 million yung bumoto. Tapos sabihin nyo, impeach nyo yung 2 binoto nyo. Sino may kasalanan? Ha? Tinanay? Oh, yung mga bumoto rin. Diba? Kayo rin naman, diba? Yung mga binoboto natin, mga mayor, congressman, kayo rin yung naglalagay dyan eh. Kaya may prayer din tayo ron na dapat mabago yung pananaw ng tao sa pagboto. Di ba? Hindi puro mga, di ba? Tignan nyo yung sa mga senado ngayon, mga nangunguna, Willie Rebellion eh, Bong Revilla, Lito Lapid. Naku po, parang it's showtime na yung senado. Di ba? Bigayan na ng jacket. Di ba sa senado, baka puro bigayan. Ano mangyayari sa gobyerno? Hindi katulad ng panahon nila Tanyada, di ba? Yung mga panahon nila Cayetano. Ibang klase. Kaya dapat mabago yung pananaw ng mga kabataan pagdating sa boto. Hindi pag nakita natin sikat, yun na iboboto kagad natin. Di ba? Siguro sa natin yan? Sa last natin yan. Pero ikaw ba sa last? Maganda ka na lang gusto. Di ba? Yung kita mo, si Lester yung sa last. Paano yung guidelines natin sa pagboto? Amen. Yung walang kinikinigan, walang pinoprotektahan, serbisyong totoo lang. Tayo ng pong lahat ay tumayo. Amen. Ayan. Ganun po yung gagawin sa susunod natin. Amen? Kaya sana po, mga kapatid, bilang mga mananampalataya ng Panginoon, ay pasakop tayo sa itinalaga ng ating Panginoon. Diba? Kung talagang mahal mo ang Panginoon, at kung talagang yung pagiging Christian natin ay totoo sa Panginoon, sumunod po tayo. Sumunod po tayo kung ano yung pinaiiral at yung tinalaga ng Panginoon na mamuno. Kasi, sabi ko nga sa inyo, para sa ikabubuti, kahit sino man mga gobyerno naman, para sa ikabubuti natin na lahat yan. Medyo magkakaiba lang po talaga yung yung mga pamumuno, merong masasama, merong hindi. Pero tandaan natin, alam ng Diyos yan. Alam niyo po ba, yung mga namuno nun, doon sa Bible, kung makikita niyo po yan, yung mga pinahintulot ng Diyos na mamuno, na maalipin yung Israelita, alam niyo, pinarusahan din sila ng Panginoon eh. Ang Diyos kasi makatarungan yan. Tandaan niyo po yan. Lahat yung nakikita niyo sa gobyerno natin hindi maganda, may kalalagyan po lahat ng mga yan. Basta tayo manalangin lang at gawin lang natin kung ano yung gusto ng ating Panginoon. Amen? Meron din pong kalalagyan lahat ng mga tao. Hindi pwede na yung ginagawa nila puro corruption tapos ganun lang mangyayari. Hindi pwede sa paano yun. Ang Diyos makatarungan. Ang Diyos hindi nagtatangi ng tao. Di ba? Hindi nababayaran ng kaligtasan. Di ba? Hindi nababayaran po yung ating kaligtasan. Amen? Sige, tayo manalangin. Purihin kayo Diyos, Lord. Maraming pong salamat. Thank you, Lord, na kami tinuruan mo, Panginoon, bilang mga Christian. Paano kami, Lord, na makitungo sa gobyernong umiiral, Panginoon. Tunay nga, Lord, sa bansa namin, Lord, meron kaming kanya-kanyang paksyon, Panginoon, na merong mga gustong mga politiko. Pero, Lord, hindi naman po alam namin, hindi naman masama itong bagay na ito. Pero, Lord, yung tungkulin namin sa aming bansa bilang Kristiyano, katulad ng sinabi ni Pablo sa aklat ng mga Roma, napasakop kami sa mga umiiral na pahamalaan. Tulungan mo, Lord, na yung dapat na gampanin lang namin bilang mananampalataya ang aming gampanan. Tulungan mo kami, Lord, na lumakad, Panginoon, na sa bagay na yan, na kami, Lord, I believe, kaming mga anak mo yung gagamitin mo, Lord, sa mundong ito. Bilang ambassador mo, Panginoon, sa lupang ito, Panginoon, ni Kristo, kami yung gagamitin mo, Lord, para ang bansang Pilipinas, Lord, ay pagpalain mo, Panginoon, mabago, Panginoon, ang pamamahala, Panginoon, na merong mga tao, merong mga grupo, at merong mga politiko na talagang mayroong mga takot sa Diyos, Panginoon, na mamumuno, Panginoon, na ang corruption ay patuloy na mawawala at ang mga tao ay mabubuhay sa mapayapa at mayroong mga pantay-pantay na maayos na buhay. Merong mga tahanan, merong maayos na pagkain. I believe, Lord, mangyayari, Lord, yung mga bagay na yan. Huwag lang kaming hihinto sa panalangin. Sa anumang gobyerno dumating yan, ang mahalaga po, Lord, sa amin, makita namin na ang bansang Pilipinas ay mababago na, Panginoon. Maraming pong salamat, O Diyos. At Lord, sa mga darating pang mga linggo, Panginoon, tulungan mo, Lord, na maturuan kami, Lord, paano kami kikilos bilang mga Kristiyano
dito sa aming bansang Pilipinas. Amen. Ang Diyos na pinagmumulan ng kapayapaan na siyang muling bumuhay sa ating Panginoong Hesus, nang naging dakilang pastol ng mga tupa, dahil sa kanyang dugo ang nagpatibay sa walang hanggang tipan, naway ipagkaloob niyo sa inyo ang lahat ng kailangan niyo upang maisagawa ang kanyang kalooban, at sa pamamagitan ni Jesucristo ay gawin niya sa atin ang nakalulugod sa Kanya. Papurihan nawa si Kristo magpakailanman, ang biyaya ng ating Panginoong Jesucristo at ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakipagpisan at pakipag-isa ng banal na Espiritu ay sumainyong lahat. Lahat po tayo magsabi ng Amen. Purihin ng Diyos. God bless po sa inyong lahat.